Mga mahal na kapatid, magpapatuloy tayo sa pag-aaral tungkol sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Pag-aralan na natin ang tungkol sa kanyang pagkapanganak, ang kanyang pagkabata, at noon ngang ika-12 niya ay merong isang mahalagang pangyayari nung dumalaw ang kanyang pamilya sa Jerusalem para dumalo ng pista roon. Ay ang Panginoong Kristo ay nawala. Hinanap siya ng kanyang mga magulang, nasumpungan siya sa templo, nakikipag-usap, nagtatanong, sumasagot sa mga Bible scholars, sa mga taong matatalino sa panahong yon. Subalit, pagkatapos ng pangyayaring yon, nang sila ay umuwi na sa Nazaret ng Galilea, wala nang ibang banggit ang Biblia tungkol sa nangyari sa Panginoong Kristo hanggang sa magsimula siya ng kanyang ministeryo. Ang huli lang na sinabi sa mga talata ng Biblia tungkol sa Panginoong Kristo nung sila nga ay bumalik na sa Nazaret, siya ay masunurin sa kanyang mga magulang, lumaking at naging malakas sa espiritu, puspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay nasa kanya. Kaya nagkaroon ng agwat o puwang sa kasaysayan ng buhay ng Panginoong Kristo sa loob ng 18 taon. Mula nang siya ay 12 taon hanggang noong siya ay mag-30 taon nung magsimula siya ng kanyang ministeryo. Subalit, bago siya magsimula ng kanyang ministeryo o yung kanyang pangangaral at paggawa ng mga makapangyarihang gawa para matupad ang kalooban ng Diyos sa kanya, ay meron pang ibang mahalagang pangyayari. Ang isa nga doon ay itong pag-aaralan natin ngayon. Kaya pumunta tayo sa paksa ng ating leksyon. Basahin natin ng sabay-sabay. Juan Bautista, ang isinugo ng Diyos upang maghanda ng daan ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito pa lang sa paksa ng leksyon ay mababanag natin na hindi kaagad nangaral ang Panginoong Hesukristo. Merong paghahanda na ginawa sa kanya bago niya to pa rin ang kanyang ministeryo. Yan tayo sa unang bilang. Anong hula sa Biblia ang natupad kay Juan Bautista patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Ito ang sagot. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Kung gayon, merong isinugo ang Panginoon Diyos para maghanda ng daan sa ating Panginoong Hesukristo o maghanda ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Sino yon? Si Juan Bautista. Nangaral si Juan Bautista sa ilang ng Hudiya. Ano sinasabi sa kanyang mga pinangaralan? Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Meron siyang binanggit sa aklat ni Propeta Isaias tungkol sa kanya. Hula tungkol sa kanya. Alin yun? Yung nakasulat sa Isaias 43, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Kailan dumating kay Juan Bautista ang mga salita ng Diyos sa ilang? Ito sagot.
ng 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar na naghari noong 14 AD hanggang 37 AD, na nooy gobernador sa Judea si Poncio Pilato at tetrarka o hari sa Galilea si Herodes Antipas, ng kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caifás, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. Dito merong mga binabanggit na tao sa panahong isinugo ng Diyos si Juan Bautista. Ito ay binabanggit din sa mga kasaysayan ng mundo. Sa makatwid, totoong nangyari itong pagsusugo ng Diyos kay Juan Bautista. At ito nga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa makatwid, kung paanong dumating sa mga sugo ng Diyos ang mga salita ng Diyos, merong hula para sa kanila, ganun din ang nangyari kay Juan Bautista. May napag-aralan tayo noon na si Apostol Pablo isinugo. Merong hula ang Biblia tungkol sa kanya. Ang Panginoong Hesukristo ay pinakadakilang sugo ng Diyos. Merong hula ang Biblia tungkol sa kanya. Ang kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos, meron din hula o patotoo ang Biblia tungkol sa kanya. Ganon din si Juan Bautista. Sa makatwid, hindi basta nangangaral ang sino man na gustong mangaral, kundi may kahalalang na galing sa ating Panginoon Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Saan si Juan Bautista nagpasimulang mangaral at ano ang kanyang ipinangaral? Ito sagot. At siya'y napas sa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan, na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kung ganon, nung tinanggap na ni Juan Bautista ang mga salita ng Panginoon Diyos, napasa buong lupain siya sa palibot-libot ng Jordan, na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi. Gaano kahalaga? Natanggapin ng tao sa panahong iyon ang bautismo ng pagsisisi. Mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ibinunga ng kanyang pangangaral ukol sa bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? Ito sagot. Pumunta sa kanya ang lahat ng mga taga-Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem. Inihahayag nila ang kanilang mga kasalanan at lahat sila ay binautismuhan ni Juan sa ilog ng Jordan. Kung ganon, maraming mga tao ang nahikayat ni Juan Bautista na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At dahil nga doon, sila ay nagpabautismo. Saan sila binautismuhan ni Juan Bautista? Sa ilog ng Jordan. Bakit sa ilog ng Jordan binautismuhan ang mga napangaralan? Sapagkat doon maraming tubig. Ang tunay na bautismo kasi, inilulubog yung binabautismuhan. Katumbas ng inililibing. Hindi winiwisikan lang, hindi binubuhusan lang ng tubig ang binabautismuhan, kundi inilulubog. Ano ba isinasagisag ng bautismo? Paglilibing ng kasalanan. Kaya yung tunay na nabautismuhan, pag-ahon sa tubig noon, ay lumalayo na. Tumigil na sa paggawa ng kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang mga naparoon kay Juan sa kanyang pagbabautismo at ano ang sinabi niya sa kanila? Ito sagot, maraming Fariseo at Saduceo ang lumalapit sa kanyang pagbabautismo. Nang makita niya sila, sinabi niya, kayong lahi ng mga ulupong o ahas, sino ang nagbabala sa inyo upang takasan ang malapit ng dumating na galit
ng Diyos. Kung ganon, pinuntahan siya ng mga Fariseo at Saduseo. Subalit, nang makita niya sila, ano sabi niya? Kayong lahi ng mga ulupong o ahas. Sino ba yung tinutukoy na ahas? O ulupong? Yung diablo, yung Satanas. Bakit niya sinabihan ng ganon? Ang mga Fariseo at Saduseo, sapagkat sila yung mga tao na lagi na lang kumokontra doon sa ipinangangaral ng sugo. Sa panahon ni Juan Bautista, nagpatuloy yan sa panahon ng Panginoong Kristo at maging ng mga apostol. Yung mga Fariseo at Saduseo, kabilang yun sa 5 pangkatin ng mga Hudyo nung talikod na ang Israel. Kaya ang itinuturo nila ay iba na doon sa ipinangangaral ng tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Juan sa mga Fariseo at Saduseo upang sila man ay maakay din sa pagsisisi? Ito sagot. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham, ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Oo't sinabihan ni Juan Bautista ang mga Fariseo at Saduseo na lahi sila ng mga ulupong. Pero hindi nangangahulugan na hindi na sila binibigyan ng pagkakataon para makinabang doon sa ginawa niyang pangangaral, doon sa itinuturo niyang pagbabautismo. Ano ang sinabi ni Juan sa mga Fariseo at Saduseo upang sila man ay maakay din sa pagsisisi? Ang sabi, kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Kailangan yung pagsisisi upang mapatawad sa kasalanan at magtamo ng kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya pinagpaunahan niya yung mga Fariseo at mga Saduseo. Huwag kayong mag-isip na magsabing sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Katumbas ng may karapatan kami sa paglilingkod sa Diyos. Lahi kami ni Abraham. Dinugtong pa niya, sinasabi ko sa inyo, mangyayaring makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Katumbas ng kahit hindi descendant o kalahi ni Abraham, pwedeng magkaroon ng mga anak ng Panginoon Diyos. Sa ating panahon, nangyari yun. Sapagkat may mga anak si Abraham sa pangako. Ang Panginoong Hesukristo, ang binhi ni Abraham, at ang mga naging kay Kristo, mga binhi rin ni Abraham. May karapatan, hindi lang sa pangako, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan. Ano nga ang sinabi niya sa mga Fariseo at Saduseo kung hindi sila magsisisi? Ang sabi niya, ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kailangan talaga ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangan ng bautismo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Pagka hindi nagsisi sa mga kasalanan, puputulin, ihahagi sa apoy, masusunog o hindi maliligtas. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ng mga tao kay Juan pagkarinig ng mga sinabi niya sa mga Fariseo at Saduseo? Ito sagot. At tinanong siya ng karamihan na nangagsasabi, ano ngang dapat naming gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika o balabal ay magbahagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila,
huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal na nangagsasabi, at kami anong dapat naming gawin? At sa kanila'y sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. Pagkatapos na kausapin ni Juan Bautista ang mga Fariseo at Saduceo at narinig ng mga tao yon, pinuntahan siya ng karamihan. Na ang itinatanong, ano ang dapat naming gawin? Palibhasa sugo nga eh. Si Juan Bautista, siya ang magsasabi ng tama ng dapat gawin ng mga tao. Ano sabi niya? Sa ibang nagtanong sa kanya, ang may dalawang balabal, magbahagi o magbigay sa wala. Ang may pagkain, gayon din ang gawin. Tumulong sa nangangailangan. Kaya yung pagtulong sa nangangailangan, hindi masama yun. Mabuting gawa yun. Bukod doon, lumapit ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo, yun din ang tinanong. Guro, anong dapat namin gawin? Ano sagot ni Juan Bautista? Huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. Yung mga maniningil ng buwis noon ay iniiwasan ng mga tao sapagkat labis silang maningil ng buwis. Kaya upang sila'y maging karapat-dapat sa bautismo, yun ang sinabi ni Juan Bautista. Huwag na kayong sumingil ng labis. Meron namang mga kawal na lumapit at ganun din ang itinanong. Ano ang aming dapat gawin? Ang sabi, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang at mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. Ano pa't dapat magbago? Yung mga tatanggap ng bautismo. Kung ano man yung mali, kung ano man yung kasalanan, masamang ginagawa, dapat baguhin. Dapat tigilan bago tumanggap ng bautismo sapagkat dapat mailibing sa tubig yung mga kasalanan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Pagkatapos marinig ang lahat ng mga bagay na ito, anong inisip ng mga tao tungkol kay Juan? At paano niya sila itinuwid? Ito sagot, at samantalang ang mga tao ay nagsisipaghintay at pinagbubulay-bulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Kristo, ay sumagot si Juan at sinasabi sa kanilang lahat, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Pagkatapos na mangyari ang lahat ng bagay at marinig ang mga itinuro ni Juan Bautista, ano inisip ng mga tao tungkol sa kanya? Inisip nila na kung si Juan Bautista ang Kristo. Pero ano isinagot ni Juan Bautista bilang pagtutuwid? Ang sabi niya, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Sa makatwid, meron siyang ipinakikilala na sumusunod sa kanya. Anong pagpapakilala niya? Lalong makapangyarihan sa kanya. Anong katunayang kinikilala ni Juan Bautista yon? Ang sabi niya, hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Ano pa ang idinugtong niya? Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Kailangan din kasi ng tao yun eh. Sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Hindi lang mabautismuhan siya sa tubig, kundi tanggapin niya ang Espiritu Santo. At ang magkakaloob noon ay ang sumusunod sa kanya na sugo na mas makapangyarihan kaysa kanya, kay Juan Bautista. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nang ang lahat ng nakarinig at nagsisampalataya sa kanyang pangangaral ay mabautismohan na, sino ang naparoon sa kanya upang magpabautismo rin? Ano ang sinabi niya sa kanya? Ito sagot, nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya.
Datapwat ibig siyang sansalain o sawayin ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayon, pinayagan niya siya. Nang matapos na ang pagbabautismo sa lahat ng sumampalatayang pumaroon kay Juan, sino ang naparoon sa kanya? Ang ating Panginoong Kristo. Saan nagmula ang Panginoong Kristo? Sa Galilea, taga rin siya, sa Nazaret ng Galilea. At lumapit siya kay Juan doon sa ilog ng Jordan sa dako ng bautismo upang siya ay magpabautismo kay Juan. Pero nais siyang sansalain o pigilin o pagbawalan ni Juan. Bakit? Sapagkat mas dakila nga ang Panginoong Kristo kaysa sa kanya. Kaya ang sabi niya sa Panginoong Kristo, kinakailangan ko na ako ang iyong bautismuhan. Pagkatapos ikaw yung naparito sa akin. Ngunit sumagot ang Panginoong Kristo, ang sabi niya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Sa makatwid, binigyang diin ng Panginoong Kristo na dapat gawin ni Juan Bautista sa kanya yung pagbabautismo sapagkat yun ang nararapat, yun ang ayon sa katwiran. Kaya pumayag si Juan Bautista na bautismuhan ang Panginoong Kristo. Yan tayo sa kasunod na binang. Anong kamanghamanghang pangyayaring nasaksihan ni Juan nang matanggap na ni Jesus ang bautismo? Ito sagot. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Pagkatapos bautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Kristo, ito ang kamanghamanghang nangyari. Nabuksan ang mga langit. Nakita niya ni Juan Bautista ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa ating Panginoong Kristo. Bukod doon, nakarinig siya ng tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Nasaksihan niyo ni Juan Bautista. Kaya, diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong pinatutuhanan ni Juan tungkol sa ating Panginoong Kristo? Ito sagot. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Yung kordero, lamb o batang tupa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tandaan natin, ang Panginoong Kristo ang sacrificial lamb. Ang manunubos sa pamamagitan ng kamatayan niya, ang kasalanan ng tao ay mapapatawad. Kaya ang sabi, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano pa dinugtong niya? Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating isang lalaki na magiging una sa akin. Ibig sabihin, mas makapangyarihan kaysa sa kanya sapagkat siya ay una sa akin at siya ay hindi ko nakilala. Datapwat upang siya ay mahayag sa Israel dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya at siya ay hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig
ay siyang nagsabi sa akin. Ang makita mong bababaan ng Espiritu at mananan sa Kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Inulit ni Juan Bautista na sa hulihan niya ay dumarating ang isang lalaki na magiging una sa kanya. Dapat siyang mahayag sa Israel. Pero bago siya mahayag sa Israel, sabi ni Juan Bautista, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Ibig sabihin, siya nga yung maghahanda ng daan eh. Siya yung unang mangangaral bago ang Panginoong Hesukristo. Anong ipinangaral niya? Yung bautismo sa pagsisisi. Pero merong mas dakila na darating at sumusunod sa kanya. Ano pa ang patotoo niya? Yung nasaksihan niya nung bautismo ng Panginoong Kristo. Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati buhat sa langit at lumapag o dumapo sa kanya. Sabi niya, siya hindi ko nakikilala. Datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi o nagpakilala sa kanya sa ating Panginoong Kristo. Ano sabi ng kasulatan? Ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya, siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatototohanan kong ito ang anak ng Diyos. Kaya malaking partisipasyon ni Juan Bautista sa paghahanda ng daan ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi basta nangaral ang Panginoong Kristo ng mga salita ng Diyos. May naghanda ng daan sa Kanya. At ang katuparan nga ay si Juan Bautista. Sa susunod ay pag-aaralan natin ang iba pang mga pangyayari bago tuparin ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang ministeryo. Pero dito sa pinag-aralan natin, mapatutunayan natin, nakasulat sa Biblia, ang kahalalan ng isinusugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi kahit sino ay makapangangaral ng mga salita ng Diyos. May mga hula, mga paunang pahayag tungkol sa mga isinusugo ng Diyos. Kaya tayo, na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, kinikilala nating sugo ng Diyos, si kapatid na Felix Manal. Na dahil sa kanya, naunawaan natin ang mga katotohanan ng saligan ng tunay nating pananampalataya. Balikan natin ang paksa ng ating leksyon bago tayo manalangin. Basahin natin ng sabay-sabay. Juan Bautista, ang isinugo ng Diyos upang maghanda ng daan ng Panginoong Hesukristo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Diyos, salamat po ng marami sa liwanag ng mga aral mo na patuloy naming tinatanggap sa panahon ng aming mga pagsamba. Salamat sa iyong pagsusugo, namamalagi ang linaw ng aming pag-iisip dahil sa mga aral na tinanggap namin sa iyong mga sugo mula pa ng una. Panginoon, hinihiling namin sa iyo, gawin mo kaming mananampalataya. Ang mga aral mo na aming tinanggap, ibuhay namin. Mabuhay kami ng matuwid, mabuhay kami ng malinis. Talikuran namin ang lahat ng uri ng kasalanan. Pagsisihan namin ang aming mga naging pagkukulang at kapabayaan. Mabuhay kami ng matuwid. Mabuhay kami ng malinis sa iyong harapan. Ama, pagpalain mo ang mga kabataang nakakapiling namin sa pagsamba. Gawin mo silang mananampalataya. Lubos nilang maunawaan ang mga aral mo. Ito ang kanilang ibuhay. Gamitin mong kasangkapan ng kanilang mga magulang para sila ay gabayan
pangunahan sa ginagawang paglilingkod. Pagpalain mong mga magulang, gabayan mo sila sa tuwi-tuwi na. Ibiyaya pa ang buhay at lakas. Ang lahat ng mabubuting bagay, magagamit nilang panusto sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, higit sa lahat sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa matyaga mong pamamagitan. Dagdagan mo pang pananampalataya namin. Lagi kaming maghanda sa araw ng iyong pagbabalik. Ama, umaasa kaming dininig mo po kami. Ganap na ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.